For today's video po ay about sa Huawei MatePad 11.5. Napapalitan lang sana ng screen. But unfortunately, ay hindi raw po nagpa-function ang touchscreen ng tablet. At ang sinabi daw ng technician doon sa area nila ay may mga piyesang nawawala sa motherboard. Kaya hindi raw nagtatouch ang tablet ng ating kliyente. Then after I confirmed na hindi nga po talaga gumagana ang touchscreen ng tablet, ay dali-dali ko naman pong sinilip ang motherboard sa microscope upang kumpirmahin ang sinasabi ng naunang technician na may mga component na nangatanggal dahilan ng hindi paggana ng touchscreen. At base nga po sa nakita po natin dito sa tabi ng LCD FPC connector, ay may dalawang piyesa nga po ang missing. Kaya ang next po na ginawa ko ay naghanap po ako ng schematic diagram para malaman po natin kung anong exact component itong nawala. Ngunit sa tagal ko pong naghahanap at kung saan-saan na pong website ang pinasukan ko, ay bigo pa rin akong makakuha ng diagram ng Huawei MatePad 11.5 na ito. Kaya no choice po tayo kundi umasa sa ating sariling kaalaman. Base na rin sa sariling karanasan natin, gamit ang multimeter ay titingnan po natin ang diode value ng mga pads ng mga piyesang nangatanggal upang nang sa gayon ay magkaroon po tayo ng idea kung bypassable po ba yung mga piyesa na natanggal o hindi. And based on my own analyzation, ay posibleng mga SMD low resistance resistors ang mga piyesang missing kaya pwede na po natin itong i-bypass dahil ang trabaho naman po ng mga SMD resistor ay nagsisilbing tulay ng kuryente or ng mga data communication. At ang ginamit ko po palang pang bypass na wire ay ang Guthwick lead absorber. Ang reason kaya gusto ko po ang Guthwick gamiting pang bypass ay dahil sa katangian nitong mabilis kumapit. At tamang-tama po ang kanyang sukat sa mga maliliit na piyesa. Konting hinang lang po natin, ay didikit na po agad ito sa ating target na lokasyon. At pagkatapos ko pong mabypass ang mga component na nangatanggal, ay chinek ko naman po ang diode value ng FPC connector. And yes, may diode value na po yung mga linya na binaypass po natin. Kaya, it's time to test naman po yung LCD. At dito na po natin malalaman kung effective po ba yung solution na ginawa natin. Or may kailangan pa po tayong i-diagnose ulit. And as you all can see naman po, na smoothly working na po ang touchscreen ng tablet ng ating online client. And this time, ay ang next naman pong gagawin natin, ay i-fix naman po natin yung jumper wire na nilagay po natin para hindi po agad mag-back job ang ating trabaho. Mahalaga pong nililinis po nating mabuti ang loob at labas ng ating mga ginagawa upang maiwasan po natin ang mga hindi inaasahang back job na talaga naman pong nakakasira sa pangalan ng ating repair shop. At siyempre, nakakawalang tiwala sa ating mga kliyente. Kung mapapansin nyo nga po pala dito, na nilagyan ko po ng UV Clear Solder Mask ang ating binaypass sa kadahilanan na para maproteksyonan ang ating jumper wire sa corrosion. At maiwasan na rin po sa pagkakatanggal ang mga ito kung sakali man pong mabagsak man po nang gumagamit ang tabletang ito. Pinagtsagaan ko rin pong pinagtatanggal ang old glue sa buong middle frame kasama ang glue sa LCD para fit na fit po natin mailapat ang LCD. Sobrang tested ko po ang ganitong paraan para maiwasan ang di inaasahang pagkabasag ng screen at pag-go-ghost touch ng touchscreen. Hindi na po baling matagalan po tayo sa trabaho. Ang mahalaga ay dekalidad ang resulta ng ating serbisyo. Ang ilagay po natin palagi sa ating mindset ay ang bawat ginagawa po natin ay isang uri ng advertisement na bukod sa babalik-balikan po tayo ng ating mga customer, ay irereto pa po nila tayo sa kanilang mga kapamilya at kaibigan, hindi man dahil sa nakamura sila, kundi dahil sa nasatisfied po natin sila sa pamamagitan ng ating maayos at dekalidad na serbisyo. Naway makatulong po itong video nating ito sa mga kapwa nating technician. Ako nga po pala ang inyong lingkod, Yuritech at your service.